A day in my life as a hairdresser. For today's video guys is hindi muna ako isang estudyante kasi halos mag-iisang linggo na rin yung pagkakaroon ng class suspension dahil sa na naranasan nating malakas na hangin at ulan. So ngayon dahil nataon na wala kaming klase or wala kaming pasok, may nagpa-schedule sa atin ng hair color with treatment. So kahit umuulan pa yan, bumabagyo pa yan, i-grab natin yan kasi isa sa yan sa pangkabuhayan ni Akla. Kaya, tara! So yan guys, naka-ready na ako at andito na yung mga gamit ko sa pag-hair color and treatment and ribbon. So, magkakapoting muna tayo bago tayo lumarga. So, tara na! Bye! So, ayan guys, kahit waterproof po yung ating cellphone is natatakot pa rin ako babasa siya kasi it's very expensive yung phone na gamit natin ngayon. Kaya, nakakatakot mabasa. So, ayan, papunta na kami ngayon kala Ate Arlene sa ating pag-home service ng hair color with hair treatment. Kasi, kaya siya nagpa-schedule is magpapabinyag siya sa 9. At magnininang din ako sa kanyang baby. Kaya ayan, magpapaganda muna siya. So i-pass forward na natin siya. Talagang kitang-kita dyan yung pagka-itim ng ulap po, ang lakas ng ulan. Buti na lang talaga nung nakarating na kami sa bahay nila Ate Arlene, doon bumuhos yung ulan. Hindi na kami inabot sa daan. So after nating i-hair check yung buhok ni Ate Arlene, ayan, pine-prepare na natin yung hair color na gagamitin natin sa kanya at naglagay tayo ng band protector para iwas dry sa buhok. Yan. Yan lagi yung ginagamit ko pag nagkukulay ako or nagre-reband ako ng may damage na rin yung buhok ng client ko. So, syempre, habang nag-a-apply tayo ng pangkulay ng buhok kay Ate Arlene, hindi mawawala ang chismisan. Hindi buo ang araw at magkakasakit ang mga person pag hindi nakapag-chismisan. So, ilang pamilya na naman po ang nasiraan namin, kakachismis namin ngayong araw. Charis lang. At iyan, ibababad muna po natin yung gamot na pangkulay for almost 45 minutes at iyan na naman po ang ulan. Talagang pumalo na naman talaga siya. Walang patid talaga yung ulan ng mga panahon na yan. Ang lakas-lakas ng ulan. So habang nag-aantay kami na babadlawan yung buhok niya is nagluto ng pansit canton si Ate Arlene. The best talaga yung mga ganitong client na nagpapa-home service, talagang hindi pinapabayaan yung hairdresser nila. Talagang binubusog nila yung hairdresser nila. After ko magmerienda, syempre ayan, pinabanlawan ko na yung hairnet ni Ate Arlene at nagbo-blower na tayo. Pagkatapos niyan is mag-a-apply na tayo ng hair treatment kay Ate Arlene. So ayan, ginagaya ko na siya at ipapahid na natin sa buhok niya yung hair treatment. So ayan, fast forward na natin yung pag-a-apply ng gamot. So, chismisan na naman ulit kami niyan. Wala talagang patid yung chismisan namin. Talagang sirang-sira yung tao na yun sa pagchichismisan namin. Emedu. So, ibababad po muna natin yung gamot ng 1 hour and after 1 hour is magpuproceed naman na tayo ng pagbo-blow dry ng buhok. Kailangan tuyong-tuyo yung buhok niya bago tayo mag-proceed sa pag-hair ironing. So, nga pala, syempre eme-eme lang yung mga sinasabi kong may pinagchichismisan kami. Ang pinag-uusapan namin is all about sa gaganapin sa binyag at yung mga handa na ipe-prepare nila sa binyag. And bogs, eto na nga ang final result ng hair treatment and hair color na ginawa natin kay Ate Arlene. At napasabi na naman po siya na mukha na naman buhok ang buhok niya.
So ayan, inabot tayo ng 10:30 ng gabi kasi nagpatila tayo ng ulan. Hindi ko agad pinapunta yung manunundo sa akin kasi ayoko naman sa lubungan niya yung malakas na ulan, baka mabalog din siya. So ayan, sinusuot ko na yung pangmalakasan nating rain equipment, yung boots na yan para hindi mabasa yung paa ko, iwas pasma, at ang pangmalakasan nating raincoat na overall para hindi rin mabasa yung lakong bag na pang reban ko. So ayan, overall na yan, kaya kung gusto niyo yan, check out on my yellow basket. Bye!